Purihin ng Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos. Hallelujah! So salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa lahat ng mga patutunin nyo, sapagkat yan ang tunay na patutuo na kung saan kahit hindi nagaganap kaagad ang ating mga panalangin sa kabila na tayo nananampalataya at nananalangin, pero kung minsan taliwas sa ating mga ipinapanalangin ang mga nangyayari, subalit hindi bumibigay ang ating pananampalataya. Nakapokus tayo sa hinihiling natin sa Diyos. At kung makita ng Panginoon na tayo ay matibay ang ating pananalig, na ang ating hinihiling ay gagawin ng Diyos sa atin, ang Diyos ay talagang tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen? Minsan pa natin purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat, Ama, at sa umaga pong ito, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, kalakip ng aming pagtitiwala sa iyo ay tunay na ang lahat ng mga bagay namin gagawin ngayong umaga, ang bawat isa ay naghahangad na mapalalim pa ang aming pagkakilala sa iyo. Maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name. Amen. So, purihin ang Panginoon at lumipas ang isang linggo na kahit na yung mga problema, pero naranasan natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. So ngayong umaga, darako tayo sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon na ating babasahin ngayong umaga, at buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Pedro chapter 5, beginning verse 5 up to 6. 1 Peter chapter 5, 5 to 6. Okay? Kung mayroon kayong mga kwaderno, papel, i-record ninyo ang ating pag-aralan ngayong umaga sapagkat napakahalaga nito. Sapagkat ang bawat isa ay naghahangad ng promotion mula sa ating Panginoon. Sa lahat ng espiritu ng ating buhay, espiritual, material, pinansyal, ano man ang ating hinihiling, kapag kinalugdan tayo ng Diyos, ay tunay na ang Diyos ang mag-promote sa atin, sa ating kalagayan. So dito sa aklat ng 1 Peter chapter 5, beginning verse 5, ang sabi dito ni Apostol Pedro, at kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Okay. Sa letter B, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Okay. So yung pamagat ng ating pag-aralan na yon ay walang iba kundi ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Binasa natin ang teksto at iyon ay paghuhugutan natin ng ating pag-aaralan, sapagkat ang sabi diyan, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. So yan. Doon tayo mag-concentrate, no?
Kasi dalawang bagay lang naman yan. Kapag hindi ka mapagpakumbaba, ay nagiging palalo ka o kaya proud ka. Naging mayabang. So doon tayo mag-focus sa pagpapakumbaba sapagkat iyan ang ating gagawin. Alam naman natin kapag sinabi natin mapagpakumbaba, ang opposite noon ay walang iba, mapagmalaki, mayabang, mapagmataas. Okay? So kaya ko sinasabi, nais ba nating ma-promote ng Panginoon sa iba't ibang aspeto ng ating buhay? Isa lamang ang paraan, dapat tayong magpakumbaba. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Matthew 23 verse 12. Basahin muna natin ang isa-isa. Matthew chapter 23 verse 12. Okay? Ano sabi diyan? Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang may sabi diyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At iyon din ang nakasulat sa aklat ng Lucas chapter 18. Lucas chapter 18 verse 14. Na ang sabi diyan, Lucas chapter 18 verse 14, letter B, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Okay. Dalhin natin ang ating pag-aralan sa isang in general na kalagayan. Sabi ko nga kanya, nais ba nating maipromote tayong Panginoon? Una, sa ating paglilingkod. Pangalawa, sa kaalaman. Pangatlo, sa katayuan ng ating buhay. Kung nais ba natin ma-promote tayo, patuloy tayong magpakababa sa harapan ng Diyos. Alam niyo kung minsan, no? Kaya tayo nabibigo sa ating mga pinapanalangin, lalo na sa mga taong ipinapanalangin natin, bakit hindi tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin? Sapagkat mayroong isang hadlang. Walang iba kundi ang pagmamataas sa harapan ng Diyos. Bakit natin nasasabi na wala naman tayong iniisip na anumang bagay na masama? Bakit ba natin nasasabi na nagmamataas tayo sa harapan ng Diyos? Sapagkat dumarating sa punto na kapag tayo nagtataglay ng karunungan, nakakalimutan na natin ang Diyos. Umaasa na lang tayo sa dunong na kung anong mayroon tayo. Kaya ipinararanas sa atin ng Panginoon ng kabiguan para matuto tayong magpasakop sa Kanya. Amen po ba? Kasi ang sabi sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kahit anong dunong natin, kahit anong kaloob na mayroon tayo, kung wala ang tulong ng Panginoon, wala tayong magagawa. Ay bakit pastor, yung marami naman ako nakikita, hindi naman sila mananampalataya. Hindi naman sila nanalangin, may taglay silang karunungan. Ano man ang ginugusto nila, bakit natutupad? Ibang usapan yon. Ang tinutukoy rito ay walang iba ang iyong relasyon sa Diyos. Kung nakikipagrelasyon ka sa Diyos, dapat matuto tayong magpakababa sa harapan ng Diyos. Kung dati sa ating buhay ay may mga pangyayari na kahit di tayo manalangin sa Diyos ay nagaganap,
ay bunga yon ng ating mga pagsisikap. At napag-alaman natin sa mga nakaraan, kahit mga hindi mananampalataya ay pinagpapala din naman ng Diyos. Pero sa atin na mga mananampalataya, mayroong itinuturo ang Diyos sa atin. Amen po ba? Para na sa ganun makumplito yung ating buhay. Maunawaan natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. At yun ang ating pag-aralan ngayong umaga kung paano tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon. Okay. Dito sa Philippians chapter 2 verse 5, nasa introduction tayo. Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi diyan, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpupumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya ng tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, utos yan sa pamagitan ni Apostol Pablo na hinirang ng Diyos na magpakababa tayo kamukha ni Jesucristo. Si Jesucristo, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay kasi Diyos siya Pero isinantabi niya, alang-alang sa pagsunod niya sa Ama, isinantabi niya ang kanyang sarili. Kaya sa ating buhay, kahit na marunong tayo, kahit na matalino tayo, isantabi mo yung karunungan mo. At hayaan mo muna na ang Diyos ang hanapin natin at magpasakop tayo sa paghahari ng Diyos. Nang sa ganon, anumang talento na ibinigay sa atin ng Diyos ay maging makabuluhan sa kanyang harapan. Amen po ba? Okay. Sudarako tayo sa katawan. Basahin natin buong buo ang Matthew 23, beginning verse 8. Matthew 23, beginning verse 8 hanggang 12. Darako tayo sa mga nilalaman ng ating pag-aralan. Okay. Ang sabi rito sa Matthew chapter 23 beginning verse 8 hanggang verse 12. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Sino ang kinakausap ng Diyos dito? Walang iba kundi ang mga mananampalataya. Ang kinakausap ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Na ang sabi diyan, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Verse 11, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ko. Ang nagpapataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Nakita niyo ba ang halimbawa? Hindi ko na babanggitin ang verse. Nabasa naman natin ang Bible na ang Panginoong Kristo, sa halip na siya ang pagsilbihan
ng kanyang mga alagad, siya ang nagsilbi sa kanyang mga alagad. Ha? Na isang gabi, habang naghahanda sila ng pagdaraos ng pista ng mga Paskwa, naghubad ng kasuotan ng Panginoon at takip ng balabal at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga kapatid. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kaya ang sabi ni Pedro, Panginoon, kami ang dapat gumawa niyan. Di yata't kayo pa ang gumawa para sa amin. Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ako maunawaan ngayon. Pero pagdating ng panahon, maunawaan ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo. Amen po ba? So, ito'y mensahe sa bawat isa kung paano magpakababa. Sapagkat kung nais nating maging dakila sa kaharian ng Diyos, ay dapat maging lingkod tayo ng lahat. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, na mamuno sa iglesia, mayroong sinasabi si Apostol Pedro sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 5. Tingnan nga natin. First Peter chapter 5. Hindi pala chapter 1, chapter 5. First Peter chapter 5, beginning verse 2. Ang sabi diyan, ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. So yun ang salita ng Diyos. Kung tayo ay namumuno, yan dapat ang mga nilalaman ng ating mga puso. Hindi tayo ang dapat paglingkuran, kundi tayo ang maglingkod sa kawan ng Panginoon, kamukha ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya kung mayroong mga kapatiran na nalalayo, kamukha ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo, dapat nagkakaisa ang ating saloobin na hanapin sila at ibalik sila sa kawan ng Diyos. Sapagkat mahal ng Panginoon ang lahat ng nasa loob ng kawan ng Diyos. Kapag nakita siyang nawala ng isa, iiwanan niya ang 99 at hahanapin ang isa. Amen po ba? Okay. So, dito tayo magsimula pa. Susugan natin sa Lucas chapter 18. Ha? Susugan natin sa Lucas chapter 18. Basahin natin ng basahin ng mga verses sa Bible na paghuhugutan natin ng ating pag-aaral. Lucas chapter 18, beginning verse 9. Okay. Beginning verse 9 up to 14. Sabi rito, sinabi rin ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Parisiyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Parisiyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga mangangalunya, o kaya ay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-ayuno sa loob ng 1 linggo.
Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kung kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Okay. So, iyan ang mga verses na ating paghuhugutan na kung paano napakahalaga ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sapagkat sa ating pagbabasa ng Biblia, yun ang paraan para makalugdan ng Panginoon ng ating buhay. Hello? Amen po ba? Okay, ito na. Paano ba ang dapat gawin para ang buhay natin ay magiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos? Paano ba? Okay. Number 1, kamukha ng publikano na ating binasa, bilang pagpapakumbaba, ang publikanong ito ay natutong magsisi sa kanyang kasalanan. Hello? Amen po ba? Nagawa na natin, di ba? Bakit nagawang magsisi ng publikano na ito sa harapan ng Diyos at halos hindi siya makatingin sa langit? Sapagkat nadama niya na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sapagkat marami siyang kasalanan. Ang tanong, sino ang makapagmamalaki sa atin na hindi nagkasala? Hello? Marami ang mga taong kinikilalang matuwid. Kapag ang tingin natin sa ating sarili ay matuwid na tayo sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, umuusbong ang pagmamataas sa ating buhay. Amen po ba? Kahit na nagsisi na tayo ng ating kasalanan, kahit na naglilingkod na tayo sa Panginoon, kahit na matagal na tayong ginagamit ng Diyos, kinakailangan madama pa rin natin kung ano ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng mga matatanda, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paruroonan. Alalahanin natin ang ating kalagayan bago pa tayo nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Hindi porket sumusunod na tayo sa kalooban ng Panginoon ngayon, lumalakad tayo ayon sa mga inuutos ng Diyos, ay pwede na tayo magmalaki sa iba. Hello? Ang lahat ng mga bagay natin ginawa, lahat yan ay galing sa Panginoon yan. Lagi nating tandaan sa ating sarili na lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Naging karapat-dapat lamang tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. At ikinover ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagbububo ng kanyang dugo, na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. At hindi na inaalala ng Diyos ang kasalanan natin. Kung ba hindi na inaalala ng Diyos ang mga kasalanan natin, dapat na tayong magmalaki? Hindi. Sapagkat kung mayroon tayong nakikita ng mga taong gumagawa ng kasalanan, dati ay ganun din naman tayo. Kapag nakita natin ang mga tao na sila'y nasa kasalanan pa, dapat lamang na iyuko natin ang ulo natin at alalahanin natin ang buhay natin. Kung paano tayo minahal ng Diyos at inilagay sa kalagayan na kung saan ay nakapaglilingkod na tayo ngayon sa Kanya. At magnasa tayo
na kung ano ang ipinaranas ng Diyos sa atin na pagmamahal, ganun din nadawa ang iparanas ng Diyos sa mga taong makasalanan. Panalangin sila na matuto rin silang lumapit sa Panginoon. Amen? Purihin nga natin ang Panginoon. Palakpakan natin muna ang ating Diyos. Hallelujah. Pangalawa, matuto tayong magpatawad. Kasi inaral natin na bilang mga mapagpakumbaba ay dapat matuto tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Lahat ng mga tao nagsisisi ng totohanan ay nagpapakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Subalit, huwag nating kaligtaan na magpatawad ng kasalanan sa mga taong gumawa sa atin ng mga hindi maganda. Bakit? Kasi kahit na magsisi tayo, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos ang ating kasalanan. Amen po ba? Iyon ang nakasulat sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 11, 12, 14 hanggang 15. Basahin natin. Iyan ang mga palatandaan ng isang taong mapagpakumbaba ay marunong siyang magpatawad sa kanyang kapwa. Ang sabi dito, verse 11, chapter 6, 11 hanggang 12, ang sabi diyan, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa mga araw na ito. Verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Sa verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kaya bilang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay isang hakbangin sa ating buhay sa paglago espiritual, yung matuto tayong magpatawad. Sapagkat kahit ano man hingi natin ng pagsisisi sa Diyos sa lahat ng ating kasalanan, kung hindi tayo marunong magpakatawad, ito ang nakasulat na hindi rin tayo patatawarin. Hello? Okay. Subalit, paano ba ang mga pagpapatawad? Madalas natin pinag-uusapan ito. Subalit, uulitin natin. Paano natin mai-apply ang pagpapatawad sa mga tao nagkasala sa atin? Kung hindi naman sila lumalapit sa atin at humihingi ng tawad. Amen po ba? Mahirap na unawain, pero bilang pagtugon, no? Bilang pagtugon, sa katanungan na ito, una sa lahat, matuto tayong idalangin sa Diyos ang sakit na ating naramdaman sa ating puso. Ang Diyos ang makapaghihilom niyan. Kasi kapag idinaing natin sa Diyos ang lahat ng mga pang-aapi sa atin, ang Diyos ang mag-aaliw sa ating mga kapigatian, sapagkat may mga pangako ang Diyos sa atin para diyan. Amen po ba? Ang sabi sa Roma, ang sarami sa Roma chapter 12 verse 14, hindi man sila humingi ng tawad, pero ang sabi ni Apostol Pablo, okay, unahin muna natin ang verse 14.
Kasi kung minsan, mahirap na manalangin. Mahirap na ipanalangin ang mga taong nagkakasala sa atin. Ang sabi niya sa verse 14, Romans chapter 12, verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Okay? Mahirap. Di po ba? Para malakaran natin ang verses na ito, kailangan dito ang iba yung kaalaman buhat sa salita ng Diyos. Kapag mayroong taong umuusig sa atin, ang sabi ng Panginoon Kristo, idalangin sila. Idalangin pagpalain at huwag susumpain. Pero kung minsan, kapag hindi natin alam kung paano i-apply ang prinsipyo ito, sumasablay ang mga negatibong, pumapasok ang mga negatibong mga emosyon sa ating buhay hanggang sa humantong na hindi natin kayang magpatawad. Para matupad natin ito, kailangan natin silang idalangin para pagpalain. Katanungan, ano bang klaseng pagpapala ang hinahangad ng Diyos sa mga taong umuusig sa atin? Kasi bakit natin? Kasi kapag nagkamali tayo, idalangin mo pagpalain na hindi specific kung ano hinihingi natin sa Panginoon para sa kanila. Kapag pinagpala sila pinansyal, lalo pa silang nagmamalaki. Pinagpala silang material, lalo pa silang nagmamalaki. Sapagkat sa kabila ng kanilang paggawa ng kasalanan, ay lalo pa silang nagpapala. Kasi nga, idinalangin mo. Inaabangan ni Satanas yan. Kasi kapag hindi mo naintindihan ito, ang mga panalangin patungkol riyan, ay inaabangan ni Satanas. At kung ano pinapanalangin mo, siya ang ginagawa ni Satanas sa mga taong pinapanalangin mo. At pinanghahawakan din ni Satanas ang salita ng Diyos. Naintindihan natin? Huwag tayong magpapalinlang. Ang dapat nating idalangin sa kanila, higit na pagpapala sa lahat ng bagay, ang kanilang kaligtasan. Idalangin natin na pagpalain sila ng Diyos espiritual, na kamukha natin ay maliwanagan din ang kanilang kaisipan sa salita ng Panginoon. Hello? Yan ang tamang pag-apply sa salita na ito, sapagkat kung hindi natin maintindihan, sa harapan ng Diyos ay magmistula tayong estupido. Napakahalaga ng pagpapala ng kaligtasan. Napakahalaga ng pagpapala na ang taong gumagawa ng masama, kamukha natin dati. Kahit di tayo gumagawa ng masama sa ibang mga tao, sa harapan ng Diyos ay gumagawa tayo ng masama dahil sa kakulangan ng ating kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon naman, na tayo makakilala, ito ang salita ng Diyos na dapat natin lakaran, na kung paano nakakilala tayo sa Panginoon at natutong sumunod sa Kanyang kalooban dahil sa kaliwanagan, buhat sa mga tagapangaral, buhat sa salita ng Diyos, buhat sa salita ni Kristo. Idalangin natin na kamukha natin sila man ay maliwanagan. Amen po ba? Huwag tayong sasablay, sapagkat kapag nanalangin tayo na walang direksyon, tuwang-tuwa si Satanas dyan. Sabi nga ng Panginoon, ano mapapala ng isang tao? Dalangin ka ng dalangin, pagpalain pinansyal. Ano mapapala niyan kung mapapahamak naman yan? Di ba? Matthew 16 verse 26. Ang kalooban ng Panginoon ay walang iba, kundi ang tao ay maliwanagan. Doon natin sila pukpukin ng panalangin. At iyang panalangin para sa kanila ay higit na pagpapala sa lahat ng inaasahan ng tao ng pagpapala. Ang pagpapala ng kaliwanagan at nang sila ay maligtas. Okay? Ano pa ang mga bagay na dapat makita sa atin bilang tanda na tayo ay marunong magpatawad? Dito sa verse 17, sabi diyan, Romans chapter 12 verse 17,
Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Okay, ito na naman tayo. Pag nagkamali tayo ng pag-a-apply, mananalangin tayo sa mga taong gumawa sa atin ng mga kasalanan. Lord, ipinaubaya ko na sa iyo ang lahat ng sama ng loob ko. Panginoon, sabi mo, ikaw ang gaganti. Ikaw bigyan namin daan ang galit mo. Kayo na pong bahala. Pero ang mga panalangin naman natin ay hindi nakakabuti sa Kanya, kundi pawang nakakasama. Hello? Hello? Kahit na hindi ko gumagawa, kahit hindi tayo gumagawa ng masama sa kanila sa harapan, panlabas na kanyuan ko, ang puso natin ay punong-puno ng mga bagay, sama ng loob, na wala tayong hinahangad kundi ang ibagsak sila. Ay iyan ay isang uri ng paghihiganti. Ginagamit pa natin ang salita ng Diyos. Naunawaan ba natin? Ginagamit pa natin ang salita ng Diyos at nagkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na maminsala. Sa halip na ang mga tao ay maligtas, nagkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na pinsalain ang mga taong dapat maligtas dahil sa ating mga panalangin. Hello? Alam ko ito sapagkat naranasan ko. Diba? Sasabihin natin, Panginoon, bahala ka na sa akin. Kayo na ang bahala sa kanila. Walang ano yun. Parang walang malisya. Pero sa kaibuturan ng ating puso, hindi man natin binabanggit, mayroong kumukurot doon. Alam mo na kung ano ang saloobin. Hello? Bakit natin sinasabi ito? Kasi gusto ng Panginoon na ang puso natin sa Kanya ay malinis sa Kanyang harapan. Okay? So, wag natin gamitin ang mga boses na ito para makapag-release tayo ng mga sumpa sa kanila. Para makapag-release tayo ng mga bagay na hindi maganda para sa kanila. Wag natin na gagamitin ang mga boses na ito para gawan ng Diyos ng masama ang mga taong gumagawa sa atin. Kasi gusto natin makapaghiganti sa pamamagitan ng Diyos. Sinabi nga ng Diyos, huwag kayong maghiganti. Pero dahil hindi natin naintindihan yung verse na ito, nagagawa pa rin natin. Ano ang dapat natin ipanalangin? Parehas din. Ha? Huwag natin silang gawa ng masama, kundi daigin natin ng mabuti. Tuloy natin ang basa. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sa verse 21. Yan. May mababasa pa tayo dito sa verse 20. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Ay, kapag nagkamali na naman tayo pag-apply dito, yung mga nagagalit sa iyo, hindi naman ang hingi sa iyo ng pagkain, dinalhan mo na pagkain, kahit hindi pa kayo nag-uusap. Ay, anong mangyayari? Di ba? Halimbawa, may kaaway ka at makikita mo sa gipit na kalagayan at kailangan na ng pagkain, huwag mong pagdamutan. Ipadama mo pa rin ang pagmamahal sapagkat iyan ang nais ng Diyos. Ang lahat ng tao kasi mahal ng Diyos eh. Ang lahat ng tao ay nais ng Diyos na magsisi. Ngayon kung ang tao na yan na naging kaaway mo ay ayaw lumapit sa iyo, nagmamalaki pa,
dapat relax na lang tayo. Hayaan na lang natin ang Panginoon. Ang panalangin, mag-focus tayo sa panalangin na nawa maliwanagan ang isip nila sa salita ng Diyos. Huwag tayong dadalangin na ikapapahamak nila. Kung manalangin man tayo ay sa ikabubuti nila. Amen po ba? At walang mabuti sa isang tao kundi ang siya ay makakilala sa Panginoon. Okay? So dito, pangatlo, huwag maging mapaghatol. Yan. Nabasa natin kanina ang ginawa ng Parisiyo sa publikano, di ba? Hinatulan niya ang publikano sapagkat ang tingin niya sa sarili niya ay matuwid siya kasi nga sumusunod siya sa kautusan. Subalit nung manalangin ng publikano ng buong kapakumbabaan, ang Diyos ay nalugod sa isang makasalanan na nagsisi ng kasalanan kaysa doon sa taong matuwid na hindi na kailangan magsisi. Nakalagay yan sa aklat ng Roma, chapter 2, verse 1. Mateo, chapter 7, 1-5. Buksan muna natin. Ito yung napaka-basic nito eh. Primero pa lang tayo nakakilala sa Panginoon, pinag-aralan na natin to. Subalit, sa pagpapatuloy natin, kadalasan yung mga basic na pag-aaralan dapat na manatili sa buhay natin ay nakakalimutan natin. Kaya ito'y binabalikan natin para na sa ganoon ay lalong maging buhay ang ating pananampalataya. Matthew chapter 7, beginning verse 1. Okay. Ang isang taong mapagpakumbaba, pangatlo ay hindi siya mapaghatol. Dito sa Matthew chapter 7, beginning verse 1, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit di mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo? Gayong gatahilan ang nasa mata mo, mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Okay. So, yan. Ang isang taong mapagmataas ay wala nang tinitingnan yan, kundi ang mga kamalian ng mga kapatid. Hello? Ngayon natin, kahit na mga mananampalataya na tayo, once na nakakita siya sa iyo ng isang bagay na hindi maganda para sa kanya, antimano, mayroon siyang sinasabi laban sa iyo. No? Kasi ang tingin natin sa ating sarili, masyadong pagdating sa hindi pa man lumalago kung minsan sa pananampalataya. Mataas na ang kalaman patungkol sa mga bagay na kabanalan, etc. Kaya kapag may nakita siyang hindi kaya-aya sa mga kakulangan at kahinaan ng mga kapatid, kaagad niyang hinahatulan. Wala siyang nakikita kundi puro kamalian. Hindi niya nakikita ang mga pagbabago na nagagawa ng mga kapatiran. Amen po ba? Sa taong mapagpakumbaba ay dapat hindi siya mapaghatol. Sa Roma, chapter 2, 1-4, ito ang sulat ni Apostol Pablo.
Okay? Ang sabi dito sa Romans chapter 2, beginning verse 1 up to 4, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Okay. Sasabihin natin, ay hindi ko na ginagawa eh. Oo nga, hindi mo ginagawa ngayon. Pero dati, nagawa rin naman natin. Okay. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain? Ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? So yan, no? Napakaliwanag ng salita ng Panginoon para yung ating buhay habang naglilingkod tayo ay dumako tayo sa buhay na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung mga taong wala pang gaanong kaalaman sa salita ng Diyos, huwag natin silang i-condemn, huwag natin silang hahatulan kaagad, sapagkat ang mga bagay na kanilang ginagawa dahil sa kanilang mga kahinaan ay dati ganun din naman tayo. Ngayon kung hatulan natin sila, ay hahatulan tayo ng Diyos ayon sa hinahatol natin sa iba. Okay? Kaya ang tungkulin natin, kung mayroon tayong mga kapatiran na mahina sa pananampalataya, ay kailangan palakasin natin sila. Yun ang nakasulat sa aklat ng Romans chapter 14, na wag natin, tingnan nga natin, iusod natin nabasa, Romans chapter 14. Na ang sabi diyan, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang mga kuro-kuro. Ha? May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. So, ang mga pagkain na sinasabi dito ay pagkain espiritual na ang mga malalakas na sa pananampalataya, marami ng kaalam, marami na siyang naunawaan. Subalit ang mahina sa pananampalataya ay tanging gulay lamang, malambot pa ang kanyang kaalaman. Kaya ang sabi diyan pa ayon Apostol Pablo, tanggapin ninyo mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ng kanyang mga kuro-kuro. At ang sabi pa sa Galatia chapter 6, tingnan natin. Galatia chapter 6, ito mga verses na sinasabi ko ay hindi ko napaghandaan yan. Galatia chapter 6, beginning verse 1, na ang sabi diyan, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Yan. So yan ang ating tungkulin, na kapag mayroong mga kapatiran na nahuhulog sa pagkakasala dahil sa kanilang kahinaan, tayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magpagamit tayo sa Diyos para sila'y manumbalik sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So yan, maliwanag. Pang-apat, matutong magpaturo. Ito ang sinasabi ni Pastora Maris nung nakaraan, no? Na bitit sabol. Kailangan matuto tayong tumanggap ng mga payo, matuto tayong tumanggap ng mga pagtuturo sa atin. Upang nang sa ganoon ay kalugdan tayo ng Panginoon. Bakit maraming tao nakikinig naman ng salita ng Diyos pero hindi naman nababago ang buhay? Kasi hindi marunong magpaturo. Nire-reject niya ang mga
payo sa Kanya. Okay. Matutong magpaturo. Letter A, unang dapat natin gawin, matuto tayong tumanggap ng mga payo. Habang nagsasalita ako rito, yung tinuturo ko ay payo ito. Payo ito sa bawat isa. Payo buhat sa salita ng Panginoon, na kung ating lalakaran ay mapanuto ang ating buhay sa harapan ng Diyos at mapalakas ang ating pananampalataya. Kaya umaasa ang Diyos na pagkatapos nating marinig ang mga mensaheng ito, nawa lakaran natin, maging teachable spirit tayo. Huwag natin i-reject ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag nireject natin ang salita ng Diyos, yan ang palatandaan na tayo ay mayabang, mapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Pero kung tatanggapin natin ang mga salita ng Diyos, ang mga payo sa ikatututo natin, masusumpungan na ang ating buhay ay magiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya umaasa tayo na kapag gano'n ang ating buhay, ay kalulugdan ng Diyos ang buhay natin. Amen? Letter B, tanda ng isang taong marunong magpakumbaba at nabuhay sa isang kapakumbabaan ay naging masipag siya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang mga pagtuturo ng Panginoon natin? Kasi sabi natin, be teachable. Paano tayo maging teachable? Minsan umaasa lang tayo sa mga tagapagturo, pero tayo hindi tayo direktahan na nakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng mga ating pagbabasa ng Bible. Para masumpungan ang ating buhay ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, dapat maging masipag tayong magbasa ng salita ng Diyos upang matuto sa kabuuan ng katotohanan. Malalaman natin ang mga bagay na hindi pa naituro sa atin para maging advance ang ating isip. Minsan kapag itinuro ng pastor, kukunti na lang ay dadagdag, mayroon na tayong background sapagkat nabasa na natin. Kung minsan ang salita ng pastor, kung minsan itong tinuturo ko, alam na ninyo ito. Subalit, kaya ko itinuturo ito para puliduhin na lang. Para puliduhin na lang ang mga kahiyagan buhat sa salita ng Panginoon. Pero ang first priority pa rin, yung matuto tayong magsaliksik ng mga salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon Kristo, if you continue in my words, yet you are my disciple, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung patuloy kayo sa aking mga salita, tunay nga kayo mga alagad ko, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, paano tayo makalaya sa kayabangan? Paano tayo makakalaya sa pagmamalaki, sa pagmamataas, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kailangan magbasa tayo para matutunan natin ang pamamaraan ng ating Panginoon Kristo. Kung paano tayo maging mapagkumbaba, maging humble sa harapan ng Panginoon. Amen? Minsan pa palakpakan muna natin ang Diyos natin. Hallelujah! Sa panglima, maging masipag sa panalangin. Napapansin niyo, puro mga basic ito. Panglima, maging masipag sa panalangin. Bakit natin itinuturo na ang panalangin ay isang gawain na kung saan pagpapakita ng pagpapakumbaba natin sa Diyos? Para malaman natin, ipasok muna natin ang katanungan. Bakit ba tayo nananalangin? Ha? Pastor Radjensen, question and answer. Bakit ba tayo nananalangin? Ha? Yan. Way of communication sa Panginoon. Isa yan kung bakit tayo nanalangin.
Ibig sabihin, kapag tayo nanalangin, buhay ang ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Buhay ang ating relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay sinyalis ng kaugnayan natin sa Diyos. No? Buksan natin ating banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Ang sabi rito ng Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yan. Ang panalangin ay isang tanda ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sapagkat alam natin, ano man ang ating gawin, ay hindi tayo magtatagumpay kung wala ang tulong ng Panginoon. Maraming taong hindi nanalangin, pero nagtatagumpay ang lahat nilang mga ginagawa. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Yung mga taong yun, wala silang relasyon sa Diyos eh. Pero consider sila sa pagpapala, sapagkat sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sinabi naman ng Panginoon na pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga matuwid at mga makasalanan. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at masasama. So, walang tinatangi ang Diyos. Lahat ay nakakatanggap ng biyaya. Pero ang pinag-uusapan dito ay walang iba kundi ang relasyon natin sa Diyos. Kasi iba tayo, anak na tayo ng Diyos eh. Di po ba? Kaya matuto tayong mamuhay bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, ito ang tinuturo ng Diyos sa atin para kalugdan tayo na dapat magpakumbaba tayo. Mapagpakumbaba tayo kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang panalangin ay tanda ng pagpakumbaba, sapagkat kaya tayo nananalangin ay para hilingin ang tulong ng Diyos. Amen po ba? Madali magkunwang matatag, madaling magkunwaring matibay sa pananampalataya kahit di mananalangin. Maraming nagsasabi na bahala na ang Diyos. Naging positibo sila, bahala na kung ano mangyari. Pero sa atin ng mga anak niya, patuloy tayo nagpapakababa. Sapagkat alam natin, ano man ang problema natin, walang makakatulong sa atin kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? Kahit na hindi sinasagot ang ating panalangin, patuloy pa rin tayo nananalangin. Kasi alam natin na sa takdang panahon, ay ibibigay din naman ng Diyos ang ating hinihiling. Kaya nga, may sa prayer natin, ang sabi natin, Lord, let your will be done. Not my will, but your will be done. Kapag binanggit natin yun, alam mo, kumplito. Buong puso ng pagpakumbaba yan. Ano man ang mangyari, bagamat may pinapanalangin tayo, pero ang hiniling natin, kung anong kalooban ng Diyos ay siyang maghahari sa atin, siyang mangyari. At ang kalooban ng Panginoon, hindi pinlano ng Diyos na tayo mapasama. Amen po ba? Ang plano ng Diyos sa atin ay tayo ay bigyan ng pag-asa. Sa hinaharap, bigyan tayo. Siya lamang nagpaplano ng mabuti para sa atin. Kaya lang, yan ay nangyayari sa oras, araw o panahon na itinakda ng Diyos. Hindi tayo ang nasusunod. Kaya nga, tinuro ng Panginoon na matuto tayong maghintay, magtiyaga sa panalangin. No? Hanggang sa kamtan natin ang mga bagay na hinihingi natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pang-anim, napakasimple. No? Napakasimple. Bilang pagpapakita ng pamumuhay na mayroong kapakumbabaan sa Diyos, ay kinailangan tularan natin si Jesucristo.
ang halimbawa ni Jesucristo na siya ay naging masunurin. Amen? Pang-anim, walang iba kundi ang pagkamasunurin. Ang pagkamasunurin ay tanda ng isang buhay na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay. Sa Philippians, ulitin natin pagbasa. Philippians chapter 2, beginning verse 5 hanggang 8. Okay. Ang sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Yan. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa cross. Subungan ng kanyang pagpapakababa ay naging masunurin siya. Nagtiis siya ng mga hirap. Marami siyang pinagdaanan, pero bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, bilang pagpakababa, ay tiniis niya ang lahat ng iyon hanggang kamatayan sa krus. So sa ating buhay, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa yapak ng Diyos, handa ba tayong magtiis ng mga pagsubok? No? Handa ba tayong tiisin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin? Bakit kailangan natin gawin yun? Kahit mahirap, sinisikap natin na maging masunurin sa Diyos. Tuloy natin basa. Verse 9. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na sa langit, na sa lupa, na sa ilalim ng lupa, at ay maninikluhod sa Kanya, at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Bilang mga anak ng Diyos, ang pagtitiis natin sa mga hirap natin pinagdaanan ay bahagi yan ng pagpapakumbaba. Masunod lamang natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Sa kabila na tayo dumaranas ng mga pagsubok, sa bandang huli, itataas tayo ng Panginoon. Kamukha ng ating Panginoon Kristo. Hanggang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, naging masunurin siya sa Ama. Kaya nang siya mamatay, binigyan siya ng Diyos ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng mga nilalang sa langit, sa lupa, hanggang sa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo ay Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. So sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, anuman ang pinagdaanan natin sa buhay, dapat tayong maging masunurin, no? Mapagtiis, upang nang sa ganon, ang buhay natin ay makapagbibigay ng luwalhatian sa Ama. Nakikita ng kaaway, nakikita ng mga tao na kahit anong pinagdadaanan natin, ay nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hello? Amen po ba? Kahit anumang pinagdadaanan natin sa buhay, makikita yan ng kaaway, makikita ng mga tao, makikita ng mga anghel, at makikita ng Diyos na kahit anuman pinagdadaanan natin ay nananatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig na ipinadama sa atin ni Jesucristo bago pa man tayo nakakilala sa Kanya. Pag-ibig na ipinadama nung makasalanan pa tayo. Wala nang hihigit doon. Okay. Pang-anim ay pagiging masunurin. Pang-pito, bilang tanda ng isang buhay na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, ay dapat kapag tayo na babahagi ng salita ng Diyos, magiging bold tayo. Hello? Kinakailangan mayroon tayong puso na matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos.
No? Matapang na hindi nagagalit. Matapang sa paghahayag ng katotohanan. Aklat ng mga Gawa, chapter 4, verse 23 hanggang verse 31. Hanggang 8 lang ito. Aklat ng mga Gawa, chapter 4, beginning verse 23. Ang sabi dito, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsasalita sa pamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Na handang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkakatipon sa lungsod na ito si Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus at ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Okay. Kung minsan, hindi natin ito iniisip na ang katapangan sa pangangaral ng salita ng Diyos ay kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Bakit ba marami sa mga mangangaral ng Biblia ang takot sabihin ang katotohanan? Hello. Alam na natin yan sapagkat pinagdaanan natin sa pag-aaral na kaya hindi sinasabi ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos ang buong katotohanan sapagkat mayroon silang iniingatan sa kanilang sarili. Walang iba kundi ang kanilang mga pride. Ayaw nilang mapintasan sila ng mga tao. Sapagkat minsan pa na marinig ng mga tao ang mga bagay na laban sa kanilang pandinig, ang tao ay nagagalit. Hindi naman lahat. Kapag ang isang tao ay nakarinig ng katotohanan, may mga taong buong puso nila itong tinatanggap. Iyon ang mga taong nakatalaga para sa Panginoon. Pero yung mga taong ayaw tumanggap ng salita ng Diyos ay hindi nila ito minamabuti. At doon nagsisimula ang kaguluhan. Doon nagsisimula ang pag-uusig. No? Ang sabi sa aklat ni Juan, may paalala ang Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Juan, naalala ko na naman, hindi ko naman okay.
Dito sa aklat ng Juan chapter 15, beginning verse 18, ang sabi dito, ang pagkapuot ng sanlibutan. Kung hindi tayo mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, iniiwasan natin na mangaral ng katotohanan, sapagkat ayaw natin na tayo'y kapuutan ng sanlibutan. Pero kung tayo ay totoong lingkod ng Diyos at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, handang sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos, ay dapat na maging matapang tayo sa pangangaral ng katotohanan. At kapag ginawa natin yan, asahan natin na ang pag-uusig ay darating sa atin. So kailangan handa tayo dyan. Sa verse 18, John chapter 15 verse 18, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Kung ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, bisin sana'y wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawang kailanman hindi nagawa ni numan, bisin sana'y wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking magawa, sa kabila nito'y kinaputan nila ko at ang aking Ama. Datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang kadahilanan. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Okay. Okay. Hanggang okay. Chapter 16. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Chapter 16 verse 1. Palalayasin nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Okay? Naranasan natin ito. Pero bakit maraming naglilingkod sa Diyos, panay papuri ang kanilang natatanggap? Hello. Nakalagay sa Biblia na kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kamumuhian ka ng sanlibutan. At kapag dumating, alam nyo ang kamangmangan ng mga mananampalataya? Nung ako ay usigin at tinawag sa buong kapasturan dito sa Marilao, ako lang yata ang unang pastor na public hearing. At isang mananampalataya ang lumapit sa buhay ni, mabanggitin ko ng pangalan, sa buhay ni Yanga, konsyal pa si Yanga, tutay ba yun? Kinwestiyon niya ako talaga. Brother Boy, hindi ba pastor ka? Pero sa nangyayari sa iyo, mukhang taliwas yata sa katotohanan. Bakit ganun? Dapat pastor ay ano ka sa mga tao. Pero bakit ganyan ang nangyayari na ikaw ay dumating sa punto na pinapublic hearing kanila ngayon? Ano bang kasalanan ginawa ko? Sabi ko, wala. Basta ako, nangaral lang ako ng katotohanan. Ay hindi nila nagustuhan ang salita ng Diyos. Kaya nila ito ginagawa sa akin. Lahat ng mga bagay na pag-uusig, ginawa nila
Itanong mo sa kanila kung anong ginawa ko sa kanila. Wala akong ginawa, kundi magsalita ng salita ng Diyos at naririnig nila at nagrereklamo sila na tigilan ko na ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ako ay naiiba, sapagkat sa pamamagitan ng mga sinasabi ko ay na-prejudice sila. Yun. So, si Kapitan naman, dahil hindi naman nakakaintindi ng katotohanan, hindi naman siya mananampalataya, kinampihan sila at pinatigil, pinapirma pa ako, ayaw akong bigyan ng lisensya sa building permit hanggang hindi ko tinitigilan ang pangangaral. Pansamantala, hininto ko, inalis ko ang gitara, dito na lang kami, gitara na lang na walang sound, pinagpapatuloy ko ang gawain. Kaya nga, kumuha ako ng sulat noon, pinadala ko kay Pastor Railina, pinabatid ko sa munisipyo na ihinto muna namin. Hanggang ngayon, di pa na-reopen yun. Pero ayusin natin lahat yun. Ang ating paglilingkod dito ay questionable sapagkat hindi ako bibigyan ni Kapitan ng building permit hanggat hindi ako tumigil. So nararanasan ba ng mga pastor yan? Hindi. Kasi nga, pinipili lang nilang salita ng Diyos na kapag sinabi nila ay kalulugdan sila ng mga tao. Hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Kaya nga kahit noong nakarang taon, nung tayo magkonbensyon, makikita mo na pastor na yon, inimbitahan ko para makinig ng salita ng Diyos, hindi pa rin yan matanggap. Sapagkat nahirati sila sa mga napag-aralan nila sa Bible School, nakakahon sila sa mga bagay na itinuro lamang sa kanila, pero hindi nila binuklat ang Biblia kung ano pa ang mga bagay na dapat nilang matutunan. So nung marinig lang sa akin, maging ang kapwa ko mga kapastoran ay nagkaroon ng mga hindi magandang pananaw tungkol sa akin. So okay lang sa akin kasi nga ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ko natandaan kung anong verse, kapag tayo ay dumaranas ng pag-uusig, yan ang palatandaan na tayo ay maliligtas. At ang mausig, ang palatandaan na siya mapapahamak. Nung buhay pa si Pastor Max, yan ang favorite verse niya, nakalimutan ko lang. Huwag kayong matakot sa pag-uusig, sapagkat iyon ang mga palatandaan na kayo ilaligtas ng Diyos at sila ay mapapahamak. Okay. So, para sa atin, naiiba tayo. At si Kapitan Pabali mismo nagsabi, marami naman nangangaral salita ng Diyos, pero iba yung mga sinasabi mo. Sabi ko sa kanya, kasi ang sinasabi ko, purong salita ng Panginoon. Hindi ako nagtatago ng katotohanan. Kaya sinasabi mo na nasasaktan sila, na prejudice sila, dahil laban sa lahat ng gawa ng tao ang salita ng Panginoon. At ang mga nakikinig, kung ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, magagalit. At handa ako sa lahat ng bagay na yan. So, kaya itong dahilan kung bakit nararanasan natin, no? Subalit bilang lingkod ng Diyos na marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, sino susundin ko? Ang Panginoon ba o ang tao? Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan sa ibang bahagi ng kasulatan, huwag tayong gagawa ng mga bagay sa hangad nating matanyag. Bagkos magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Nabasa ko yung kanina pero hindi ko lang naisulat. Paano magkakaroon ng tunay na kaligtasan ang mga tao kung ang ebanghelyo ay putol-putulin natin, pipira-pirasuhin natin yan? Kailangan kumpleto natin yan may pangaral. Ang sabi na Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, I do not ashamed to preach the gospel of Christ. Because this is the power of God in salvation to everyone who believe. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yan.
So bahagi ng pagpakumbabaan. Kasi kung tayo mapagmalaki sa harapan ng Panginoon, hindi malulugod ang Diyos. Hindi natin magagawa ang mga bagay na ito kasi alam natin na kapag ginawa natin ay matinding pag-uusig, matinding pagsubok ang ating susuungin. Pero dahil nagpapakumbaba tayo sa Diyos, sige lang, Panginoon, bahala ka na sa akin. Basta susundin ko kung ano ay pinapagawa mo, kung ano pinasasabi mo ay sasabihin ko. Yon ang maging tunay na mga lingkod ng Diyos. At nawa, ang ganong prinsipyo ng pagpakumbaba ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Okay? Kung minsan sa paghayag ng salita ng Diyos, sinasabi natin ang katotohanan in the nice way. Subalit kahit ano pa ang gawin natin na magandang salita, kapag ang sinasabi mo ay laban sa kanilang kalooban, ito yung mamasamain nila at kasama karoon. Sabi nga ng Panginoong Kristo, tiyak na kayo iusigin. Kung paano inusig nila ako, siguradong uusigin din nila kayo. So ang lahat ng ito ay palatandaan na tayo lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot sa pag-uusig. Alam mo yun, ito may isisira ko sa inyo. Nakita nyo, wala nang, hindi na ako magmamic, baka marinig pa sa labas. Nakita nyo, wala nang ano dyan, nung bakod. Kasi, iyon naman ang plano natin naman talaga yan. Kaya natin lagyan ng bakod yan eh. Para na sa ganun, gumagawa kami si taas, baka may mahulog. Kung walang bakod yan, baka may taong nakasilong doon, baka bagsakan. Iyon naman talaga ang prinsipyo ng ano eh, di ba? Alam ni Brother Ching yun, kasi engineer siya. Lalagyan mo ng bakod, para ang tao malalayo. Kapag may nahulog na materialis dyan, hindi matatamaan yung tao. Okay. Taon na binilang. Kailan pa yan? Mayroon na yatang 4 na taon na nandyan na yan. So malapit nang matapos si taas, nag-uusap kaming mag-asawa. Inaapura ko kasi gusto ko rin maalis eh. sabi ko, kaya kahit nawala akong pira, nangutang ako, sabi ko, ipangutang natin kasi gusto ko rin maalis yan para maging maaliwalas na. Ay di, nangutang ako. At binagawa ko, natapos naman, na harapan. Pero, 2 linggo na lang ang natitira at aalisin ko na. Nakatanggap pa ako ng reklamo. Wala sa barangay. Sabi ko, humabol pa. Aalisin ko na lang eh. Humabol pa. Sabi, naiiling kami mag-asawa. Talagang ang tao, hindi mo talaga hawak. Hindi ko sinisisi ang tao. Ang diablo ang sinisisi ko. Sapagkat ang gusto ng diablo, sirain tayo eh. Desisyon na namin yan. 2 weeks na lang natitira para tanggalin namin kasi patapos na. Pero before, bago mangyari ang 2 weeks na yan, pumunta si Ali dito sa akin. Nagsaserve siya ng reklamo bulat sa mga kapitbahay. Sabi niya, sir, kailan ba tatanggalin? Ito may nagre-reklamo, etc. Sabi ko, malapit na, 2 linggo na lang. Bakit 4 na taon na yan dyan yan? Wala naman nagre-reklamo. Bakit kung kailan pa tapos na? Sana kung may nagreklamo, kausapin na lang sana nila ako. Bakit pinarating pa sa barangay? So yun. Sabi niya, kaya nga sir sa halip na ipatawag kayo, ako na lang pumunta rito kasi hindi naman kayo mahirap kausap eh. Sabi ko talaga ano ka kung mangyayari dyan? Sa halip na plano ko naman tanggalin yan at yan ang narapat kasi wala namang dahilan pa para manatili yan dyan kasi tapos na. Ngayon lalabas yan na kaya ko tinanggal dahil may nagreklamo sa akin. Samantalang talaga namang dapat ko nang tanggalin yan. 2 weeks na lang. Sabi naman ni Ali sa akin, pasensya ka na tay kasi wala tayong magagawa. Yan ang pumapasok sa isip nila. Kaya sabi ko nga, talaga naman. Nagtatawanan na lang kami mag-asawa. Sabi ko, humabol pa. Tatanggalin ko na lang.
nakarating pa sa nakarating pa sa kinaukulan. 4 na taon, walang pumapansin kung kailan yung tatanggalin ko lang. So, ibig sabihin, yan, bahagi yan na mga pag-uusig na kung saan ay ito pa. No, tanggalin ko yan, napakarami. Malakas ba salita ko? Napakaraming mga salita habang tinatanggal namin, nakikita nila. Yun, nakikita naman ninyo yung ano niya, kasi hindi nila akalain na yung pintuan, yung mga stainless yan, yari na yung ano, yung grill sa bintana, nalalantad ngayon kung ano itsura. Habang gumagawa yung mga kasama ko, yung mga tauhan ko, may narinig sila mga sinasabi. Kung ikaw ba man mayaman, di gaganda rin bahay mo kamukha niya. Sabi ko sa mes ko, hayaan mo na sila. Ipikit mo na lang yung iyong tenga, yung ano. Yan. So, yan ang mga bagay na aywan ko. Sabi ko, ako ang nireklamo nila sapagkat sinisikap ko maging malinis yung aking harapan. Bakit yung mga tingnan ninyo ha, bakit yung mga tao niya sa gilid na nakatambak yung basura at doon nakatambak yung basura, bakit walang nagrereklamo? Bakit dyan sa likuran? Tingnan mo, dumaan ka dyan. May mga kulungan ng manok sa gilid. Bakit walang nagrereklamo? Samantalang ako, sinisikap ko maging malinis yan. Ang kalit-liit lang bagay nakikita. Diba? So, kaya hindi ako nasasaktan kasi alam ko nakasulat na sa Biblia na daranasin natin yan. Amen po ba? Kaya sabi ko, magpakatatag tayo kasi alam naman natin ang mga nangyayari. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sapagkat dahil sa salita ng Diyos ay alam ko, nalalaman ko kung ano ang dapat kong gagawin at kung saan ako dapat lumagay. Amen po ba? Kung walang salita ng Diyos, ay maaaring nagre-rebelde ako, etc. Maaaring gumawa ako ng mga bagay na hindi magugustuhan ng aking mga kapitbahay. Kaya lang, bilang pagpakumbaba, wala ka naman makukuha eh. Di ba? Alam naman ng Panginoon yung aking pinaplano, iniisip, hindi naman nakaisturbo sa kanila. Okay? Ngayon, pang-8, at dito na tayo magtatapos, bilang pagpakumbaba, dapat huwag tayong maging mainggitin. 8 lang itong aking sinalansan. 8 lang itong aking binalangkas sapagkat alam kong mahaba. Napakarami pa mga bagay na dapat sabihin para pagpapakita ng pagpakumbaba. Pero 8 lang ito sapagkat limitado naman yung ating oras. No? So, bilang pagpakumbaba ay dapat huwag tayong maging mainggitin. No? Kapag mayroong mga kapatiran na itinataas ng Diyos, dapat hindi tayo naiinggit. Amen po ba? Dapat matuwa tayo. Balik na naman tayo ng konbensyon. No? Kasi hindi nila akalain na magkaroon tayo ng simbahan eh. Alam nila. Alam mo, nung maliit pa yung simbahan natin diyan, maraming pastor nagpapalakas ng loob ko. Sige lang pastor, tuloy lang. May awa ang Panginoon, lalago din ang gawain, ganito. Bandang huli, magkakaroon ka ng simbahan, ganito. Laging, may nagpipray pa nga sa akin eh, para doon eh. Pero nung mayari na itong simbahan, ang naging bunga, noong convention tayo, akala ko pumapasok sa isip ng pastor ang mga tinuturo ko. Pagkatapos, walang silang ginawa, kundi puligsa. Harap-harapang inupos nila ang aking tinuro. At alam mo ba kung ano ang nasa isip nila? Nag-uusap sila na magkapatid kasi isang kasama niya. Balang araw, magkaroon din tayo ng ganito. Sa likod natin, gagawin din natin. Ang isa naman, habang pababa, ay salamat. Salamat, pastor. Nakarating din kami sa kaharian mo. Parang kinukurot ng puso ko kasi alam ko ang laman ng mga ganong mga salita. Kasi nagsisimula pa lang sila. Tinutulungan ko sana sila. Pagpunta ko sa kanila, pag may pira ako, tinatanong ko sila kung ano pangailangan. Bilang isang
pastor at gusto naman natin makatulong sa kanila, binibigyan ko sila ng financial na pangangailangan kung mayroon silang Pero sa kabila noon ay hindi may alis. Hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mainggitin. Amen po ba? Ayan na natin ang mga makasanlibutan kasi natural lang sa kanila yan. Hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Natural lang sa kanila na mainggit. Dapat sa atin na kapag mayroong pinagpapala ang ating kapatiran, matuwa tayo. Bakit? Kasi bago mangyari yan, kasama tayo sa nananalangin para sa kanila. Amen po ba? Matuwa tayo sapagkat tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin sa ating kapatiran. Ako nga gusto ko lahat ng mga pastor, hindi naman si alam nyo, sino ba ako? Di ba? Wala naman ako magagawa eh. Kailang, ano man ang gawin ko, wala akong magagawa kung hindi ang tulong ng Panginoon. Iyan lang kasi ang sikreto, na kung mayroong ay pinapagawa ang Diyos, mag-focus ka lang. Focus ka doon sa pinapagawa ng Panginoon. Huwag kang mag-iisip ng iba kung ano pinapagawa ng Panginoon, tapusin mo muna. Yan. Tapusin mo muna. Nakapokus tayo sapagkat dumating ang manang panahon na ako'y mawala. Kayong mga maiwanan na patuloy naman ang palataya, mayroon na kayong simbahan na magagamit na hindi tayo magmumukhang kawawa. Tulad ng ibang ng mga kapatiran natin. Ngayong buwan na ito, umuupa doon. Umuupa ng 15,000 kada buwan. Bukas makalawa, lipat na naman ng lugar. May permanente tayong simbahan na ating iniingatan. May permanente tayong simbahan na pinaglilingkuran natin. At iyan, ang pinagpasalamat ko sa Panginoon dahil sa tulong niya at sa tulong din ninyo. Kahit kalititang bahagi na dinodonate nyo sa simbahan sa magitan ng mga tithes and offering, ay malaking bagay yan. Iniipon-ipon ko at ginagastos sa pagpapagawa. Nakikita niyo ang resulta ng inyong may binibigay. Amen po ba? So, ang lahat, tandaan niyo ang mga salitang ito. Ang lahat na tumulong sa gawain na ito ay tiyak na pagpapalain ng Panginoon. May nakahanda na pagpapala sapagkat ipinangako na ng Diyos yan. So bilang mga mananampalataya, iwasan natin ang magkaroon tayo ng inggit. Dapat ba tayo mainggit sa mga samahan na marami sila? Hindi tayo nainggit sapagkat alam natin nakalagay na sa banal na kasulatan. Wala tayong magagawa kung ito lang kawan ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Huwag mong yayakapin ang pusti kung hindi mo kayang yakapin. Kung ano lang kaya mo, iyon lang. Siguro, kaya ito ang binigay sa atin ng Panginoon kasi ito lang ang kaya natin habang nagsisimula pa tayo. Amen po ba? So, dito, hindi tayo naiinggit sa maraming crowd sapagkat alam natin, sabi sa banal na kasulatan, may binhi na pumunta doon sa lupa, matabang lupa at tumubo at lumago at nagkauhay. May nagkauhay ng 30, may nagkauhay ng 60 at nagkauhay ng 100. Pare-parehas ba ang uhay? Hindi. So, ibig sabihin, hindi kung 30 lang tayo, ay hindi tayo malago. Lumago tayo. At higit sa lahat, na mahalaga, lumalago tayo sa kaalaman, sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang paglago na yan, kahit nawala na ako, ang bawat isa sa inyo na itinalaga bilang pastora at mga kapatiran sa gawain, ang buhay na yan, ang mamumunga sa bandang huli. Makikita ninyo, marami ang maliligtas sa magitan ng ministeryo to sapagkat nagtiyaga tayo. Alam mo, ang katiyagaan, bahagi rin yan sa kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Marami mga bagay dapat magitin patungkol sa pagkapakumbabaan.
Huwag tayo mainggitin. Makontento tayo sa ibinigay sa atin ng Diyos. At gawin lang natin kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So magandang araw. At 8 lang aking binalangkas. At tunay na marami pang iba kung tutuusin natin. Subalit, sa mga nakaraang araw, maaring matalakay natin ang iba na yan. Ngayong umaga na ito, malaman natin mahalaga ang pagpapakumbaba sapagkat ang buhay na mapagpakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. At yan ang paraan kapag nasumpungan ng Diyos na tayo ay nagpapakumbaba, ang mga nagmamataas ay ibababa at mga mapagpakumbaba ay itinataas ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So, Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito sa mga salita mo na inihayag mo sa aming kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng aming mga pinag-usapan nawa maikintal sa puso at isip ng bawat isa upang sa ganun, Diyos, makapaglilingkod kami sa iyo ng totohanan at makapaglilingkod kami, makasunod kami sa kalooban mo sa paraan na nais mo sa aming buhay. Salamat, Ama. In Jesus' mighty name.